Magandang hapon po, Sir Ronnie. Maaari niyo po bang ikwento sa amin, no, bakit naman kayo pinalayas, no, at pinagdadamutan ng mga anak nitong misis po ninyo? Kayo ay kasal, no? April 10 po, nagtalo po kami. Pagkaumagaan, sinundo po ako ng mga magulang ko, pauwing Tarlac. Ngayon, pagkasabi po sa akin, hintayin ko na lang daw po yung sapina ko kasi po yung pag-aaway namin nun, nakahawak po ako ng kutsilyo 3. Ngayon po kasi, sabi ko sa kanya, pili ka ng kutsilyo, ng isa dito sa 3 kutsilyong to, patayin mo na lang ako. Pera na po yung pinag-uusapan, yung lagi niya Hindi mo naman tinakot yung misis mo na sa kanya mo isasaksak yung kutsilyo na yan? Hindi po, may video naman po eh. May video? Meron po. Okay, na magpapatunay na ikaw ay walang masamang intensyon? Wala po, binibigay ko pinapapili ko lang sa kanya. Nung umagang yun, bago ko umalis, sabi niya, hintayin ko na lang daw yung subpina ko. Subpina? Opo. So may final na reklamo dito? Opo, kasi po, nung pag-uwi ko po ng Tarlac, sinundo po ako ng magulang ko, pinablatter niya po pala ako nang wala na ako. At nabigyan po ako ng BPO, Barangay Protection Order. Yan po dun sa BPO tsaka blatter, nalaman ko na lang po yun nung na-open ko yung messenger, yun na meron pala akong blatter tsaka BPO. Okay, oo. Doon ko na lang po nalaman yun. At saka po doon ko rin nalalaman, yung BPO na yun, ano yung terms ng BPO na yun? Kasi marami po kasi, no, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ang Barangay Protection Order, yes sir. Pwede pong sabihin yan na kayo ay bawal ng pumunta sa ganitong lugar within a certain radius, ilang kilometro or ilang metro yan. 50 meters away po. Yun lang yung laman ng BPO. Opo. Hindi ka naman pinagbawalan ng BPO na makausap mo pa ang iyong asawa, hindi ka naman pinagbawalang makausap or malapitan ang inyong anak? Actually, nung ano po yun, hindi naman po piniliwanag sa akin yan eh. Teka lang, yung BPO na yon is to protect sino? Yung asawa mo lang or yung mga anak mo din? Family members na So rin lahat po nila. sila? Opo. So hindi mo rin malapitan ang inyong anak? Opo. Okay. Ituloy mo nyo po. Then, ayun, yun nga po, nung umuwi ako ng Tarlac, namulan po ako nagpagaling, nag-relax para makalimutan yung nangyari. Dumaan yung buwan, magdadalawang buwan, na-open ko yung messenger ni Mrs. Ayun po, nabigla ako kung yun na pala meron na palang tumutuloy na ibang tao sa pamamahay namin. Yun po ay nakita ko chat mismo ng kanyang kapatid. Ang pinapatulog niya pala doon. Inakusan mo ba yung asawa mo ng lalaki? Ganun ba? Parang ganun na rin po. Bakit nyo po nasabi yun, sir? Evidence chat message. Doon po nung nakita ko na yung messenger niya, na-open ko na po, doon ko po nakita yung mga iba't ibang personalidad na pwedeng kontakin, magpapatunay kung totoo o hindi. Okay. Ayun po. Ngayon, iniisa-isa ko yung mga yun. Mapalad ako at may mga nag-reply naman, pinatuhanan po. Ano po yung gusto nyong mangyari? Legal separation lang po. Magandang hapon po, Ma'am Alona. Magandang hapon po, sir. Opo. Matanong ko lang po muna. May na-issue na pong BPO. Tama po ba yon? Nagka-BPO po kami kasi nga po, nung April po, may dala-dala po yung 3 kutsilyo at saka isang gunting na nakatutok po sa amin. Tapos, yung ginawa niya po sa amin noon, natutulog na yung mga bata. Mga 10:30 po, bigla siya nagwawala. Ang nire-reason niya, kasi may napag-usapan po kami nung pinsan ko noon, na tinatanong ng pinsan ko kung if ever bang gusto ko pa po mag-abroad. Sabi ko po dun sa pinsan ko, talagang gusto ko umalis. Kasi nga po, gawa ng, marami po kaming pagkakautang, gawa ng na-ICU pa po yan. Pangatlong stroke na po niya yan. Ngayon, nagkautang-utang po kami, hindi po siya nagtatrabaho. 5 years, after naming manggaling sa Singapore, hindi na po yan nagtrabaho. Tapos, pumasok man siya ng papasok siya sa isang kumpanya, isang buwan lang. Nagmimilk pa po yung bunso namin noon, 6 months pa to 1 year. Tapos sasabihin niya, nag-resign siya sa trabaho kasi hindi niya makasundo yung manager niya. Baka daw masuntok niya yung manager niya. Tapos sabi ko, ba't mo kailangan mag-resign? Nag-ano yung bata? Wala tayong pagkakakitaan kundi yung pagtitinda ko. Nung nakausap ko po yung kasama niya sa lending, ang sinabi po nung kasama niya sa lending cell, pag daw po bago po sila sa meeting, minsan po bababa po yan, sasabihin pa, tara Kuya Jerry, chat tayo sa baba. Hindi pa, sabi daw niya, magme-meeting pa tayo. Ang nirason niya po dun sa mga kasama niya,
Nirason po niya, hindi ko daw po kaya sa tindahan. Hindi ko daw po kaya na hindi ko daw po siya nauutusan habang daw po nasa lending siya na ICU po siya. Opo. Nung nakausap ko po yung doktor, sir, meron po yan blood clot. Yung blood clot po niya, pangatlong stroke na daw po. Sabi ng doktor, hindi lang daw po dahil sa yun. Kasi mataas yung presyon niya. Sir, kahit gano'n mong isipin, mataas yung presyon niya, sabi ng doktor, bakit umiinom pa yung asawa mo ng Red Horse or anumang ialak na hard? Naninigarilyo pa po yan, sir. Tapos, na-save ko po siya noon. Dinala ko po sa isang espesyalista, yung mismong neurologist. Yung mismong neurologist po tinanong sa akin, hindi ba yan gumagamit? Okay. Kasi po sa lahat po ng na-stroke, yung lahat po ng na-stroke, Natatabunan na yung issue. 4 days po siya sa ICU. Normally po, yung nasa ICU, sir, hindi po magwawawala yan. Kasi 220, 240 yung BP niya. Over 150. Ang taas. Or 180. So sabi po nung doktor, ma'am, nagpapakamatay ba yung mister nyo? Alam niyang mataas yung presyon niya, ba't umiinom siya? Tapos sabi ko, pinagtatanggol ko pa yan, sir. Sinasabi ko, hindi po siya umiinom. Opo. Pinapapasok pa po nila ako para po alagaan siya kasi nagwawala yan. Tapos ang ginawa pa po nila, nagpa-sign sila ng waiver sa akin para itali siya kasi nga, nag-aano siya sa mga nurse, natatakot na yung mga nurse, nagwawala siya. Sabi nung nakainom daw siya. Katulad po ng sinabi ko, meron po akong hawak na tatlong kutsilyo, pinapapili ko po siya noon, nung gabing yun, nung madaling araw. Pero wala po akong intensyon na itutok sa kanila at sa mga anak ko, which is mali na po yung sinasabi niya. Pangalawa po, yung sinasabi niya noon, dumating kami nag-for good kami from abroad, way back 2017, na wala akong trabaho, nagnegosyo po kami. Sa negosyo po namin, malakas pa po ako noon. Ako po yung driver, ako po yung kolektor, namamalengke, naghahatid ng mga bata sa school, bumibili ng pagkain namin, everything na po, nagpapakarga ng tangke. So, ano po ba yung isipin niya? Mag-apply pa ako ng other company? Sino pong gagawa nun sa negosyo namin? Sir, teka lang ha. May allegation kanina. Yes, si Ma'am Alona Apo. na nung nalaman yun, ang pinag-ugatan nito, nung away nyo, especially nung yung insidente na naghawak po kayo ng kutsilyo, Apo. dahil nalaman nyo na si Miss Alona may kino-consider lang naman na Apo. mag-abroad. Ikaw ba, papayag ka ba na si Ma'am Alona ay magtrabaho sa abroad? Ay, ito po yun yung sagot po na po. Noong pong ang sinasabi niya, yun po hindi ako kumukontra sa pag-abroad niya. Actually po, yung pong sinasabi niya is pinsan niya. Kilala ko po yun, mabait na tao. Ngayon, hindi ko po siya kinokontrol sa pag-abroad. Gusto ko po siya makapag-abroad kasi wala po kaming stable na income, lalo nagkasakit ako. Hindi ko po siya pinipigilan. Ngayon po, kaya nagalit ako nung madaling araw na hindi ko makatulog. Ito po yung sabi ng pinsan niya, yung mabait na yon. Sabi niya, sige ganito. Kung halimbawa merong bakante sa barko, kukunin kita, ang sabi niya, saan mo dadalhin ng asawa mo kasi hindi pa masyadong okay, sino magtitinda? Ang sagot niya po, dadalhin ko sa nanay niya. Dadalhin ka sa nanay ko, mo. parang tatapon niya lang ako dun. Ay, yung mga anak mo, sabi ng pinsan niya. Sabi niya, ang panganay ko bibigay sa kuya ko. Ang bunso ko bibigay sa ate ko. Parang watak-watak na po kami. Sige, nalaman naman natin, no? Meron pong standing BPO. Barangay Protection Order. At pag BPO kasi, Shari, automatic yan. Ibig sabihin, ini-issue yan under the RA 9262 VAUC law. Okay? Ibig sabihin, yung barangay po natin, bago in-issue po yan, kumbinsido yung barangay po natin na meron ngang nangyaring abuso. Okay? So nililinaw muna natin, okay? So okay, hindi kayo in good terms ng inyo pong misis, may mga alegasyon, no, na kayo ay siguro physical, psychological, emotional abuse aside from the financial, no? Sabi mo naman ayaw mong kontrolin kanina. Apo, Okay? Now, dun sa issue, no, pwede mo bang lapitan ng inyong anak? Pwede mo bang lapitan si Ma'am Alona ngayon? Sir, I hate to say it, pero hindi. Meron pong protection order, no? If I were to force, pepersahin ko si Ma'am Alona na ilapit sa inyo yung mga bata, okay? Kami naman po, no, na mag-a-advise sa kanya, kami naman po mapapahamak. A protection order is as if a court order. Okay? Ibig sabihin, pinoprotectionan, okay, nila yung mga bata. Baka lang naman may mangyari. Okay? Na kung gusto po talaga ninyo na malapitan yung mga bata or malapitan si Ma'am Alona, okay, kailangan po muna natin iwalang bisa yung barangay protection order na yan.
Okay? Apo. Yun yung number 1. Apo. Okay? Number 2, may akusasyon ka kanina patungkol naman doon sa lalaki. Ma'am Alona, Ma'am. Sinungaling po siya. Sinungaling po siya. Yung trauma binigay niya sa amin mag-iina. Hindi niyo po alam kung ano trauma binibigay niya sa amin. Ito po ba yung basehan ninyo, sir? Meron pa po yung pong chat ng kapatid niya. Ano pong meron dito sa chat? Ang chat niya po, sis Kapampangin, tatagalin ko na lang po. Apo. Ang nakalagay po doon, sabi niya, yung kinukwento mo, sabi niya, parang asawa ko nagkukwento sa kanya, sa kapatid niya, yung kinukwento mong nagpatulog ka ng lalaki dyan, ang mga anak mo nakita at alam ikwento kung ano yung mga ginagawa nyo. Ano po? Na in short, sir, nakikita rin po ng mga bata. Doon sa chat po, sabi niya, nakita ng mga anak ko. Kaya siguro po, ayaw pakita sa akin yung mga anak ko dahil baka tanungin ko yung mga anak ko. Ngayon, meron ba pong karugtong yon? Ang sabi doon, paano pa kaya kapag yan nagkwento yung mga anak mo sa ibang tao or malaman ni Ron, ako po, sabi niya, katapusan na ng kahiyan mo. Dinaig mo pa yung mga inaano mo mga taong, yun nga po, sorry sa words, malandi. Yung mga pinagbibintangan mong mga ganyan, yung mga ayaw mo dati, dinaig mo pa. Parang ganun po Okay. yung sinabi ng ate. Miss Alona, yung allegation po, lalo na po yung may picture po na nasa inuman at kayo po ay, kumbaga, nakahawak po yung inyong kaliwang kamay doon po sa braso ng lalaki. Ayan po, habang may kinakain po kayo, ma'am. Sino po ba ito, ma'am? Yun po yung yung nagtatanggol po sa amin kasi po kapag chine-check niya lang yung sa tindahan kasi nga po gawa ng minsan meron po mga pumupunta dito mga kasamahan nila na nagwawala at saka yun lang po yun. Wala po. Hin-invite lang po kami sa binyagan. Yun lang po yun. Okay. Tapos Pero close kayo, kay ma'am. kapatid ko po. Close po kayo, ma'am Alona, nung tagapagtanggol niyo po? Hindi naman po kasi po siya po yung nung dati po kasi meron po kasi sa mga kasamahan niya na hindi nagbayad kaya ganun lang po yun. Pero hindi po ako umiinom doon. May nagpictures lang po sa amin pero hindi po ako umiinom noon. Wala po yung hack naman po, na-hack po yung Facebook Pero ko, pwede po hinak akong po niya. Saglit lang, Ang sir. ginawa po nung ate ko, may minessage yung ate ko, akala niya may inano ko dito. Wala po. Nandito lang siya noon kasi nga po, hinahanap niya yung mga kasamahan niya. Yun lang po yun. Hindi po siya natutulog dito. Sino po si Abno? Number po yan ang asawa ko. Yan yung po yung pinangalan ng lalaki sa kanya. Para hindi daw po mahalat na yung pong sa mga bebe. Ang sabi ni Ma'am Alona, sino po yung wait ko tawag mo, Miss UB? Okay, nag-toilet siya now, sabi po ng kausap niya. Sabi po ni, sino po ito? B, tapos na ako kumain, B, nandyan pa ba si ate? Tawag ka B, condom, para safe. Okay, ito po yung misis po ninyo. Apo. Siya po yung nagsabi ng condom para safe. Apo. Okay. Kasi po Yung lalaki sabi po is, I love you B, miss na kita talaga, promise man, mahal na mahal kita B. Sabi po ng misis po ninyo, love you too, hindi mi buntis, so wag mo akong buntisin. Biro lang. May mga convo nga po. Pero legit po na sila po talaga yung nag-uusap nito, sir. Apo. Ganito ha, sir. Number 1, there are 2 issues here, Shari. Opo, attorney. Una, yung issue ng pagiging abusado po ninyo. Okay? At given na may BPO, pero kahit may BPO, it is not a license na yung misis po ninyo, okay, ay magkaroon na ng ibang lalaki. Okay? Pero kung totoo po yan, malakas po yan, kumbaga na pruweba na meron din namang ginagawang mali ito pong inyong asawa. Okay? So ang kanina, tinanong po kita nung umpisa pa lang, ano po yung gusto nyong mangyari? Okay? Ang sabi nyo is legal separation. Opo. Okay? Pag legal separation, there are specific grounds po sa ating family code. Okay? Pag legal separation po, ibig sabihin nun, maghihiwalay lang po kayo ng tahanan, talagang wala na kayong pakialam sa isa't isa, pero ibig po sabihin nun, nakasal pa rin kayo. Okay? Saan ka po ba nakatira? Sa Tarlac po ngayon. Tarlac, yung misis nyo at yung pamilya? Pampanga po. Pampanga. Well, in effect, Shari, di parang separated kayo in fact. Okay? Gusto mo lang maging legal yung inyong Opo, pagkakahiwalay. Legal separation, hindi Opo. hindi annulment itong Hindi pinag-uusapan po. natin dito. Hindi po. Kasi po, kaya gusto ko yung legal separation. Pag-alaman ko po kasi yung boyfriend niya ngayon is nagkikialam sa property namin, sa house and lot namin. This is to protect din. Opo. Kumbaga yung pagmamay-ari ninyo bilang mag-asawa. Opo. Okay? Bakit? Ano bang ginagawa nung... Kasi po, yung pong bahay namin as of now is naka for sale po. Ngayon po, nalaman ko na yung taga Makabebe, yung boyfriend niya is parang siya yung naghahanap ng buyer. Okay? Yun ay pagmamay-ari ninyong mag-asawa. Apo. Ma'am Alona, yung bahay po na yan, hindi nyo po pwedeng ibenta yan na kayo lang.
Okay? Sir, Kailangan po ng marital contract. Kung pagmamayari yung dalawa, yan, kailangan kayong dalawa yung seller niyan. Napaka-sinungaling Meron po mo. akong witness, Napaka-sinungaling mo. Sila, yung pamilya niya yung nag-post sa bahay ko. Bahay ko yun. Alona, meron akong witness, gusto mo siya marinig. Kilala mo siya, si Leia. Leia Quintos. Siya yung nagsasabi. Siya yung lahat nagkwento sa akin. Kung ano yung plano nyo. Hindi ko po binibenta yung bahay ko kasi may nangungupahan pang sustento sa mga bata yon. Wala po yung binibigyan na sustento. Paano ko po bibenta yung bahay ko? Bahay ko yun. Pinagtrabahuhan ko yun nung single pa ako. Bahay mo lang? Sigurado? Hindi ko po yun, single pa ako. Nung ngayon kinukuha niya. Yung mga utang namin na ICU siya, tsaka na paano siya. Hindi po niya inaano yun. Okay. Alam mo, Shari, ang Hanggang daming ngayon, issue wala dito, po no? siyang sustento. Alam mo, the best talaga na silang dalawa magkaya na lang, separation. Okay? Kasi talagang, imagine mo kung nasa isang bahay sila, Shari. Ngayon pa nga lang, nasa telepono lang yung isa, tapos nasa kasama natin sa studio. Hindi maayos eh. Ang gawin na lang natin, sir, siguro po ma-invite po natin si Ma'am Alona para po masamahan po namin kayo na makapag-usap po ng maayos. Kasi sir, ang gagawin po natin dito, mag-usap po kayo para sa mga bata. Alam mo, Shari, feeling ko lang ha, feel ko naman si Ma'am Alona gusto na lang din naman niya ng legal separation eh. Ma'am Alona, gusto niyo na rin ba ng legal separation? Sir, pag may pera po ako, papaanal ko po yung namin. Ay, yun na nga po, kasi may bumibili na po ng bahay namin. Gusto niya kapag nabenta yun, hindi pa na hindi yan. ko po siya- Kayong dalawa, hindi ko po sinasabihan ko po binibenta. kayong dalawa, walang magbebenta Hindi ko nung po bahay na yan. binibenta. Hindi niyo ko pwedeng ibenta yan. Hindi po. Nang Hindi po. ni isa lang. Alam niyo po, hindi ko po binibenta yung bahay ko kasi unang-una po may nangungupahan doon. Yung bayad po ng mga yun yung pong pang-service ng mga bata at saka pangkain na ng mga bata. Hindi ko po binibenta yung yung bahay ko. For God's sake, hindi ko po siya binibenta. Sila po, ang pamilya niya ang nag-post August 21. Sinasabihan na rin kita ha, hindi mo pwedeng ibenta yan, yung bahay na yan. Bakit po? Kasi po, ayun nga po nalaman ko, itong lalaki niya is nakikialam sa property namin. Kaya po, pinost ko po siya. Kung yung lalaki na yan, maibenta niya yung bahay na yan, he is criminally liable. Okay? Yung lalaki na, kung ibenta ng lalaki na yan, that is estafa. Okay? Pretending that he has a capacity, okay, to sell property of another. That is estafa. Nga po. Okay? Kaya kayong dalawa, okay, pipirma sa deed of sale, hindi nyo pwedeng ibenta yan na iisa lang. Okay? Malinaw tayo? Nga po. Pag dumating na po yung mga bata, kahit sila tanungin niyo po kung gusto nila makita siya, ayaw nila. Shari, ayaw no? nila makita Kasi siya. given yung ganitong environment, siguro yung mga bata i-refer natin sa CSWD. Yes, po. Ma'am Claudine, no? po, attorney. Opo, good afternoon po. Ma'am, narinig nyo naman po siguro kanina yung pag-uusap nitong mag-asawa, parang ang gulo. I can just imagine yung sitwasyon ng mga bata kung yan ang kinagisnan nilang conversations. So, meron po bang maitutulong, Ma'am Claudine, ang inyo pong tanggapan, the Women and Children Protection Center ng San Fernando, Pampanga? Sana naman matulungan natin, no? Yung proper. Okay po. Sige po, attorney. Base din po sa narinig ko, attorney, sobrang masakit pa sa kanila yung part na nangyari. So, ang concern po natin dito yung mga bata. So, yung mga bata po, magkakandak po kami ng home visit para makausap din po sila and then ma-invite po dito sa office Yes, please. para malaman Oo. din po yung mga saloobin po ng mga bata regarding sa environment po nila sa family. Yes po, tama po, Ma'am Claudine, no? So, sana matulungan po natin, Ma'am Claudine, yung mga, ilan po yung bata dito, sir? Dalawa po. Yung dalawang bata, ilang taon sila? 10 and 7 po. 7 years old and 10 years old. Okay? Ma'am Claudine, i-refer po namin sa inyo pong tanggapan. Sana matulungan po natin itong mga batang to kasi they have suffered enough. Ma'am Claudine, Sige po, huwag niyo pong attorney. ibababa Yes po, yung linya. Sasamahan din po namin si Sir Ronnie and gayon din po si Ma'am Alona sa inyong tanggapan. Salamat po, Ma'am Claudine, at magandang hapon Okay po. Thank you po. Yung yun nga, attorney, yung minimension niya kanina sa legal separation, parang tinapin niya na lang ako, wala na. Paano naman po yung karapatan ko sa property namin? Hindi, yun nga po, no, kung mag-institute tayo ng proceedings for legal separation, papangalanan nyo lahat ng mga pagmamayari po ninyo. Okay? Well, una sa lahat, kailangan nyo munang patunayan na there is a ground, kahit isa man lang, okay, na doon sa mga nakalista sa ating family code. Okay? Apo. And after that, kung sasabihin ng korte na meron ng sapat na basehan para talaga maging legal, na separated na kayong mag-asawa, saka po, yung mga pagmamayari nyo naman, okay, ay papartisyonan na rin ng ating korte. Apo. Okay? So, there will be a process, Sir Ronnie.
Okay? Hello po, Kagawad Ryan. Magandang hapon. Opo, ma'am. Opo, Kagawad Ryan. Tatanong lang po namin kung patungkol saan po ba ang Barangay Protection Order na hinain po ni Ma'am Alona laban po kay Sir Ronnie. Anong po kasing nag-file ng complaint si Ma'am Alona rito, against lang po sa kanilang safety, lalo na sa mga family niya. Karoon ng incident na may nilabas na pulpulyo si Sir Ronnie. Kaya ganun lang po ang inilabas namin yung Barangay Protection Order para si Sir Ronnie hindi lang po makalapit kay Ma'am Alona. Okay. At ito po bang Barangay Protection Order na ito, Kagawad, na-extend ng na-extend? Kasi sa pagkakaalala ko, may duration or may period lang itong mga Barangay Opo, Protection Order na to. Attorney, meron po siyang nag-renew po siya ng every 15 days po. Okay. Sige. Ang sinasabi nyo kanina, dahil lang dun sa naging reklamo po no ni Ma'am Alona. Opo. Nabigyan na po ba natin at least man lang si Sir Ronnie rin ng order or at least ng pagkakataon man lang sana na sagutin na? Actually, attorney, again sa mga bata, si Ma'am Alona nung last year pong pumasyal si Sir Ron dito kasama ang mga barangay council, kapitan at kagawad, agree naman pong pinapakita yung mga bata nun. Hindi po. Kagawad, nandun ka nun, di ba? Sabi ko, sa asawa ko, sabi ko, nandito na rin ako. Gusto kong Opo. makita yung mga anak ko. Nandun ka nun, Kagawad. Opo. Ano sabi ni Alona? Sabi niya, wala yung mga bata. Yung isa na kay ate, yung isa na kay kuya. Nandun ka nun. Hindi ko nakita yung mga anak ko, Kagawad. Opo, ang natyempuan nun dahil walang abisong darating kayo, dahil yung mga anak niyo, Sir Ronnie, minsan pag umaalis na mamalingki si Ma'am Alona o saan pumupunta, minsan yung mga anak mo iniiwan sa mga bayaw mo. Kaya nga, Kagawad, di ba sabi ko nga, nandun na rin ako kung maaari ko sila makita. Ngayon talagang ayaw makita ni Alona sa akin. Kagawad, oo hindi, meron pa rin po bang BPO sa ngayon? Sa ngayon po, sir, kasalukuyan po meron po siyang awak. Meron pa po. Hindi no? ko lang po alam kung ni-renew niya or expired na. Okay, sige. Kung Yun lang po. kung yan ay expired na, Kagawad, Opo. alam mo naman no, na may karapatan sa ngayon si Meron po, Mr. opo. Pangilinan na malapitan man Opo, lang, opo. mabisita Opo, opo. at the very least yung kanyang mga anak, okay? Opo, So opo. yan, kailangan Okay, niyong sir. i-clarify yan ha, Kagawad. Okay po. Anytime Babalikan naman namin po kung kayo halimbawa, patungkol dyan. Magbibisi si Sir Ronnie dito, mismong barangay po, tutulungin niya po si Sir Ronnie Sige, para sige. makita yung mga anak niya. Sir, na-mention nyo nga, di ba, isa sa mga nirereklamo nyo is yung panalalaki ng asawa po ninyo. Apo. Okay? Yun po ba, balak nyo ring mag-file ng reklamo, whatever? Apo. Doon din. Apo. We can help to file the necessary action. Ganito na lang din po, sir, tulungan din po namin kayo para po doon sa visitation rights po ng bata. Thank you, Makapag-usap po kayo para po sa ikabubuti ng mga bata. Doon po sa tanggapan po nila Ma'am Claudine Manlutak po ng CSWD po. Okay, sir?